Sa bawat pagbukas ng ating mga mata, isang tanong ang bumubulong sa diwa. Ano ang papel natin sa mundong barako? Tayo ba'y nangalang na sobrang nag-iisa? Makinig. Ang susunod na gawain ay gumawa ng isang refleksyon tungkol sa pangunahing tungkulin sa buhay. Ayon kay Alfred Adler. Sumite ito bukas. Paalam. Nakakapagod. Ulit-ulit lamang. Bakit kailangan ko pang pag-aralin ang teorya ni Alfred Adler? May makukuha ba ko rito? Parang wala naman. Magandang gabi mga minamahal na tagapakinig. Malugod ko kayong tinatanggap muli sa ating talakayan. Sa pagkakataong ito, lalalimin natin ang pag-unawa sa ating papel sa mundo. Pag-uusapan natin ang mga pangunahing tungkulin sa buhay ayon kay Dr. Alfred Adler. Ano nga ba ang mga responsibilidad na ito na bumubuo sa ating pagiging ganap na tao? Halina't sama-sama natin tuklasin ang mga pundasyong ito na makabuluhang pamumuhay. Ayon kay Dr. Adler, ang lahat ng individual ay nahaharap sa mga hamon ng buhay. At ang mga hamong ito ay karaniwang nahahati sa ilang kategorya. Habang binubuo ni Dr. Adler ang kanyang teorya, natukoy niya ang tatlong pangunahing gawain sa buhay. Ito ay ang gawaing panlipunan, gawaing pag-ibig, at gawaing paggawa. Ngayon, ating talakayin ang gawaing trabaho o paggawa. Ang gawaing trabaho ay hindi lamang paraan upang kumita, kundi isa ring mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng paggawa, nagkakaroon tayo ng layunin, nagagamit ang ating mga talento at nakapag-aambag sa ating komunidad. Halimbawa na lamang ito ay ang isang guro na hindi lamang nagtuturo, kundi humuhubog din sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang paggawa ay nagbibigay sa ating ng dignidad at nagpapatatag sa ating lipunan. Ang pagbobolontaryo, pagpapalaki ng anak, mga gawaing pang-edukasyon at iba pa, ay itinuturing na bahagi ng gawaing trabaho o paggawa. Pangalawa, gawaing panlipunan o pakikipagkaibigan. Naniniwala si Dr. Adler na ang mga tao ay likas na sosyal at ipinanganak na may pangangailangan kumonekta sa ibang tao. Ang nangangailangan na ito ay pinakamahusay na natutugunan sa pamamagitan ng pagkakaibigan, kooperasyon at pakikipagkapwa-tao. Pangatlo, gawaing pag-ibig at intimasya. Tunay ngang ang mga relasyong pag-ibig ay madalas na pinakamahirap at pinakagantimpala na nangangailangan ng tapang, dedikasyon at kadalasang mahabang panahon. Ang pagkakaroon ng matibay na pagsasama at matibay na koneksyon sa isa't isa ay makakatulong na mapanatili ang pinahabang koneksyon sa isang relasyon sa pag-ibig at makakatulong ito sa ating pangkalahatang kaligayahan. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat na gawain sa buhay. Ito ay ang gawaing pansarili o ang pagtanggap sa sarili. Ang gawaing pansarili ay tumutukoy sa ating mga personal na hamon at tungkulin sa sarili upang maging ganap at maligayang individual. Halimbawa nito ang pagpapaunlad ng ating talento at kakayahan, pagtanggap sa ating mga kahinaan, at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Mahalaga ang mga gawain ito upang makamit ang personal na kasiyahan at paglago. At sa huli, ito ay ang spiritualidad. Ang tungkulin sa Diyos. Marami sa atin ang naniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. At ang pagtupad sa ating espiritual na paniniwala ay mahalagang bahagi ng ating buhay.
Sa ating pagtatapos, tandaan natin na ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga responsibilidad at pagkakataon. Sa pagtupad natin sa ating mga pangunahing tungkulin, hindi lamang tayo magiging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili, kundi nakakatulong din tayo sa pagbuo ng isang mas mahusay na mundo para sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, aking mga minamahal na tagapakinig.